Kabayan, alam mo ba na mayroong bagong update ang e-travel ngayong February 2024? At kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas para magbakasyon o kahit palabas na ng Pilipinas dahil pabalik na sa trabaho o sa job site, kabayan, dapat panoorin niyo po ang video na ito para alam mo kung paano mag-fill out sa bagong updated na e-travel. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV, na isa pong OFW based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel kabayan, please don't forget to subscribe. Hit mo yung notification bell, yung all mismo para like ang update sa ating mga incoming videos. At kung ikaw naman ay isang balik manonood, welcome back po sa ating channel. At bago po ako mag-proceed kabayan, gusto ko lang po i-shout out ang ating isa sa ating mga subscriber na si Vina Vlog ng Ottawa, Canada. At kung gusto mo magpa-shoutout kabayan, i-comment po lang shoutout at i-mention nyo po ang inyong lugar, yung bansang lugar kung saan kayo naroroon ngayon. Okay, so in this vlog kabayan, in this tutorial ay gagamit po ako ng laptop para po mas malinaw sa atin, mas malinaw kung paano po mag-fill out sa bagong e-travel. Okay, wag natin patagalin pa, let's dive in. Okay, sa ating Google kabayan, i-type nyo lang po ang e-travel at i-click nyo po yan. Okay, so ibang-iba na talaga kabayan sa bagong e-travel ngayon compared last time. Kasi ngayon, gagamit tayo kaagad ng email address. Dapat active po ang ating email address kabayan kasi magpapadala po sila ng OTP. At kung ikaw naman magpagawa sa inyong kapamilya, dapat meron silang access nito. Okay, para makita yung OTP. At i-continue nyo po kabayan. So ayan, naka-receive na ako ng OTP sa aking email address, pero bago yan kabayan, ay kailangan natin mag-create ng password. Okay? So, ang password suggested kabayan ay dapat po kailangan 8 character na password. So, dapat must contain at least 1 uppercase and 1 lowercase yung mga letra. Okay? Ang password must contain at least 1 symbol at dapat ang password contain at least 1 number. So, halo-halo dapat, So, habang ginagawa ko po yung password nito kabayan, ay naka-receive na po ako sa aking email na 6-digit OTP o yung one-time password. So, gagawa lang tayo ng password kabayan. So, ayan, nagawa ko na aking password kabayan. Okay, so this time naman, pupunta na ako sa aking email at i-copy ko lang yung one-time password na ipinadala sa akin. 6-digit po yung kabayan. Okay? I-copy nyo lang at i-paste nyo po dyan. Okay? So, tandaan nyo po kabayan, ang one-time password ay meron po yung expiration. Okay? So, huwag nyo lang patagalin kabayan. I-enter nyo lang kaagad. So, ayan yung niya. Meron po siyang countdown para po sa expiration. At pagkatapos kabayan, ay i-continue nyo lang po. So, ayan kabayan, andito na tayo ngayon sa step 1 of step 3 para sa onboarding personal information. So, step 1 of step 3. Ibang-iba na talaga ito kabayan sa dating e-travel. Talagang malaki na po ang pagbabago ngayon. So, ito kasi kailangan natin mag-selfie kabayan. Dati, wala namang selfie tsaka upload. Ngayon, kailangan natin mag-selfie kabayan o kaya mag-upload ng ating mga image. So, i-allow nyo lang po kabayan, okay? So, ayan, na-upload ko na ang aking picture kabayan. Nag-selfie na ako. Okay, so dito po ay mayroon dalawang option, foreign passport holder, saka foreign Philippine passport holder, saka foreign passport holder. So, mamimili kayo kung sino yung magre-rehistro dyan. Okay? Na uuwi ng Pilipinas o kaya magbakasyon ng Pilipinas. So, lagay nyo lang ngayon yung personal data, personal information, pangalan, middle name, last name, suffix, kung meron kayong mga extension number sa inyong pangalan, at kasarian. And of course, huwag niyong kalimutan ng inyong araw ng kapanganakan. At pagkatapos yung kabayan, ay enter nyo po ang inyong Philippine mobile number. At kung wala naman kayong Philippine mobile number, kailangan nyo po manghiram muna sa inyong mga malapit na kamag-anak. Okay, mga anak mo, asawa, hiramin nyo po ang kanilang
mobile number. At dito po, citizenship ng kung sino yung inyong i-rehistro, okay? Kung foreign, lagay nyo po kung foreign. Okay? So, ayan. Passport, ilagay nyo. At pagkatapos kabayan, occupation. Dito maraming nalilito kasi wala daw yung occupation nila. Walang dentist, walang engineer. So, tandaan nyo po kabayan, lahat tayo mga professional na. Okay, hanapin nyo lang po yung professional dyan, technical at saka /administrative. Kung wala yung trabaho nyo o occupation dyan sa nakalista, no? Ito naman kabayan, kung tinatanong kung ikaw ba ay OFW hindi, so dapat alam mo sa inyong sarili kung kayo OFW. So, ibig sabihin, kung OFW ka, meron kang kontrata, temporary lang ang inyong paninirahan sa ibang bansa. So, ang ilalagay mo, yes. Okay? At merong classification kung OFW ka. At kung ikaw naman ay permanent residence na sa ibang bansa, sa Canada, sa Amerika, o sa London, sa Europe, kung saan pa man yan, ay ilagay nyo po no. At wala nang lalabas na classification. Okay? So, since ako po ay OFW, meron po akong kontrata, ang pipiliin ko po ay yes. Okay? At merong lalabas na OFW classification. Ako ba ay seaman? Pipiliin ko seaman. Pero hindi po ako seaman, ako po yung land-based. Pipiliin ko po yung land-based. So, nito tayong kabayan sa permanent country of residence. Since ako po yung OFW, temporary lang po ang aking panirahan dito sa ibang bansa. Meron po akong kontrata, 2 years, uuwi na po ako. So, ganun po dapat. So, since ako ay temporary, ang pipiliin ko po ang aking permanent country of residence ay Philippines po kabayan. So, ilalagay nyo po dyan ang inyong permanenteng tirahan sa Pilipinas. Ayan. So, yung iba na iba nagtatanong, wala po silang house number. So, ilagay nyo lang kahit 00, wala pong problema yan kabayan. At kumpletuhin nyo po ang buong address. So, dito naman sa address 2, optional lang po yung kabayan. I-skip nyo lang yan, hindi na po yan kailangan. So, ayan, andito na po tayo sa step 3 of 3 para po sa onboarding summary. Ito po yung ating mga personal information. Checkin nyo po kabayan, lahat ng mga spelling, mga numero, mga numbers. Okay, so dapat po lahat at kumpleto po dapat. At kung okay na, submit nyo na. So, your profile is complete. You can now begin creating your air travel kabayan. So, ayan. Ibang-iba po talaga sa dati, So, ngayon, nandito na po tayo kabayan sa new travel declaration. Kailangan natin i-declare ang ating travel itinerary kabayan. So, ibang-iba po talaga sa dati. So, i-click nyo lang po yung, yung button na yon. At dito tayo mapupunta. May dalawang option, for me, at saka other. So, meron ding announcement kabayan na tandaan, lagi pinapaalala ito na dapat 72 hours ng ating biyahe, bago ang ating biyahe, 3 days before, ay dapat po tayo magrehistro. Huwag po dapat lumagpas ng 3 days. Kasi hindi tatanggapin ng system. At kung 2 days, walang problema. 1 day, walang problema. Pero hassle na po yun. So, dapat maximum 3 days. At dito may dalawang uri sa pagrehistro sa e-travel. Mayroong for me, kung kayo lang. At may others para sa inyong kapamilya, sa inyong mga anak, sa inyong basta kung marami kayong uuwi sa Pilipinas. Okay? So, piliin nyo lang po dito kabayan yung air. Kasi karamihan sa atin ay uuwi naman sa pamagitan ng eroplano. Okay? So, ayan. Huwag nyo pong i-click yung special flight kabayan. I-untick nyo po yan. Kasi para lang yan sa mga OFW na na-repatriate o mga special flight na ginawa ng BMW o kaya yung mga special flight ng DFA. So, ayan. Dito na po tayo kabayan sa step 1 of 3 para po sa new travel declaration. Ita-type nyo po dyan kabayan ang inyong purpose of travel. So, karamihan naman sa atin uuwi para magbakasyon, kasi na-miss na natin ating pamilya. So, aircraft, passenger, country of origin, kung saan po ang inyong job site, Middle East, Europe, America. Since ako po andito sa Canada, pipiliin ko po ang Canada. Okay. Now, dito po sa destination of arrival upon the Philippines, mamili po kayo kung didiretso ba kayo sa hotel or sa bahay, transit. Huwag niyong pabayaan nyo yung transit kabayan kasi wala naman transit sa Pilipinas. Lahat naman tayo uuwi diretso sa ating pamamahay. So, sa akin, residence. I-click nyo po residence at saka yung same as permanent country of residence. So, yung napila natin kanina, automatic na po dyan lalabas kabayan. So, di ba? Madali na, walang hassle.
Ngayon, scroll down nyo pababa. Ito yung flight information. So, dapat this time ay meron na kayong ticket kabayan. Alam mo kung kailan ang arrival mo sa Pilipinas. Dapat alam mo. Halimbawa, kung meron kang mga connecting flight kabayan, doon kayo magbabase sa inyong final destination. Halimbawa, Oman to Dubai, Dubai to Pilipinas. So, doon kayo mag-start sa Dubai to Pilipinas. Huwag yung Oman to Dubai, okay? Dapat laging final destination. So, yung return naman, kayo nang bahala kabayan kung kailan kayo babalik sa yung job site. Matanda na kayo, alam nyo yung ginagawa nyo. Okay? So, iba kasi mayroong one-way ticket, Hindi nila alam kung kailan yung kanilang balik. So, lagyan nyo lang estimated time of pabalik. Kayo nang bahala mamili, malaki na kayo. So, ako, 1 month lang. So, lalagay ko po March 7. At saka yung airline kabayan, dapat alam mo. Siyempre, dapat alam mo. Okay, since ako po ay nandito sa Canada, pipiliin ko po ang Korean Air. So, ayan. Okay, so ang flight number naman kabayan, nasa ticket nyo po yan. Hanapin nyo po kabayan. Ano po yan? 5-digit alphanumeric. Okay, hanapin nyo po yan. Okay, at pagkatapos itong seat number, optional na po yan kabayan. At kung napag-online ka na, meron ka nito. Ngayon, kapag walang online check-in, wala ka niyan. So, optional lang po yung kabayan at i-next nyo na po. Okay, andito tayo sa step 2 of new travel declaration. Wala na pong health declaration kabayan. Hindi na po kailangan ng vaccination requirements. Okay, at kung kanino man ay bumiyahe sa loob ng 30 days, kung bumiyahe kayo sa loob ng 30 days bago kayo bumiyahe ng Pilipinas. Okay, kung halimbawa ngayon, February, kung last month bumiyahe kayo, ilagay nyo po dyan. At dito naman, kung meron kayo mga exposure sa nagkasakit na mga kamag-anak o kalapit na mga kaopisina, so pipiliin na po dyan. O kayo naman kung, halimbawa, kung kayo ay nagkasakit, so bahala na po kayo mag-declare. Okay, dapat honest po tayo. At i-next nyo na po. Ayan. So, andito na po tayo sa step 3 of 3. Madali lang naman kabayan, kaso pinahaba nga lang po ng konti. Okay? So, ito na po yung new travel declaration summary. Ang ating personal information, dapat i-check nyo po maigi kung tama yung mga spelling. Okay, kabayan? Kailangan po yung mga spelling. Importante po yan. So, yung address, check nyo po. Yung travel details, kung tama yung eroplano. At flight details, kabayan, yung date, at saka yung airport. Kung sa tingin nyo ay tama na ang lahat, at isubmit nyo na. So, ayan, congratulations kabayan, merong ka ng e-travel. Tandaan kabayan, ibang-iba na po ito ngayon. Wala na po yung dati na merong blue QR code, merong red, merong green na QR code. Kabayan ay wala na po. Okay? Kasi at saka dediretso na kayo sa immigration, hindi nyo na kailangan ipakita yung QR code kasi nakarehistro na po yan sa Bureau of Quarantine, sa Health Department, ayan, sa DOTR, saka sa Bureau of Customs. At kung meron ka namang dapat i-declare kabayan, ay i-declare nyo na po. Halimbawa, may dala kayo mga, malaking pera. So, ayan, kailangan nyo po i-declare kabayan. So, yung QR code nyo, ayan, green, lang kulay black. Ibang-iba talaga kabayan sa nakasanayan natin na kulay blue, sa green, saka sa red. Okay? So, kagaya ng nabanggit ko kanina, kung meron po kayong dapat i-declare, so i-click nyo yung custom online declaration. Okay? Kasi iba sa atin, may dalang pera na mahigit sa $10,000 o kaya $50,000. Basahan nyo lang kabayan, okay? Para malaman nyo ang buong mga instruction o panuntunan na dapat nating sundin na i-declare bago po tayo bumaba sa aeroplano. Mahirap na. Baka doon pa tayo mahuli, ma-question pa tayo. Okay, so ayan. I-continue nyo lang kung meron kayong mga dapat i-declared. Kaso, medyo mahaba-haba ang declaration form kabayan. Ayan, aabot po yan sa step 5. So, ayan. Tingnan nyo naman ang haba ng declaration form kabayan. Okay.
So kung wala naman kayong dapat i-declare, ay huwag kayong mabahala. I-out nyo lang kabayan at puntahan nyo po ang inyong email at meron din kayong matatanggap na email confirmation kabayan mula po sa e-travel. Okay, di ba? Simpleng-simple na po kabayan. Ngayon kabayan, kung gusto nyo i-view o gusto nyo i-edit kasi mayroong pagkakamali, so puntahan nyo lang po yung view. Click nyo po yung view kabayan. Diyan po makikita ang ating mga personal information. Okay? Baka gaya ng nasabi ko kanina, dapat nyo pong reviewin na maayos yan. At kung gusto nyo i-edit, kung mayroong pagkakamali, ayan, click nyo po yung edit. Okay? Babalik kayo doon sa new travel declaration kabayan from the step 1 up to step 3. Okay? I-edit nyo lang yung kabayan kung meron kayong pagkakamali. Kung sa tingin nyo kayo okay naman, ayan, at kung gusto nyo i-view yung QR code, nakalimutan mo i-screenshot, ay i-click mo lang QR code kabayan. Okay, so ganoon na po kadali kabayan. Medyo pinahaba lang po ng konti yung e-travel natin, para po sa mga arrival ng mga Pilipino at saka mga international na mga turista po na papasok ng Pilipinas. So, kung meron ka pa mga katanungan kabayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section ng ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na kabayan sa ang ating channel na Dad's Info TV. Hanggang dito na lang po kabayan. Ako po yung magpapaalam mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. This is Dad's from Dad's Info TV. See you soon. Shukran.